So, sir, gusto kong malaman sa iyo, paano ka naging manunulat? Kailan mo natukoy sa sarili na gusto mong maging manunulat? Hindi ko masasabi kung kailan yun na nangyari, no? Ang eksakto. Kasi hindi mo naman iniisip yun pag nagsusulat ka eh. Napansin ko na lang na sa sarili ko na nung high school, nagsusulat ako. Kasi nagbabasa ako at ginagaya ko yung mga nakababasa ko. So, yun lang, mga high school ako. At parang ito na-develop hanggang sa college, nagsusulat na rin ako at hindi ko na iniwanan ang bagay na yan. Pero paano mo inisip na magiging profession mo to balang araw? Hindi ko inisip, no? Hindi ko inisip na magiging profession ko yun dahil wala naman tayong idea ng professional writers nung panahon namin. No, hindi ko alam kung anong writer eh. Basta lang parang para sa sarili ko, ginagaya ko yung mga nagustuhan kong manunulat sa liwayway, sa bulaklak, at tinitingnan ko kung magagaya ko ang kanilang paraan ng pagbibigay aliw sa mga mambabasa. Yun lang, no? Kung ito ay mangyayari o hindi na nasa sa akin yun. Nasa sa mambabasa na yun. Kung makikita nilang naaaliw nga yung mga mambabasa ko. Mahilig ka na talagang magbasa noon. Ano yung kinuha mo nung ikaw ay nag-aaral? Literature. Background. AB Literature ako sa UST. At saka graduate school ko, literature din. Parehong literature. Kasi nung maliit ako, wala nang ibang paraan para ka matuto kung hindi magbasa eh. Ewan ko kung napapansin natin yun. Kasi lumaki ako sa panahon ng giyera. Immediately after the war, I was born. Pinanak na ako, no, after the war. So ang gulo, ang higpit, ang hirap ng buhay. So paano mo aaliwin ang sarili mo? Bata ka lang, maliit ka pa, no? So kung ano nakikita ko sa paligid ko, binabasa ko. Hindi lang mga magazine, kahit na mga polyetos, mga sulat, para lang maaliw ang sarili ko. Kaya palagay ko dahil diyan nagkaroon ako ng pagmamahal sa wika. Dahil nakikita ko ang wika araw-araw sa aking buhay. Kaya nung una ako nagsusulat, sa Pilipino na o sa Tagalog ako nagsusulat. Kasi yun ang aking kapaligiran. Ang kapaligiran ng ating panitikan sa Pilipino o Tagalog pa noon. Sa isang banda, parang escape yung nangyari. Yung pagbabasa ay naging parang pagtakas din dun sa kagubuhan ng mundo. Yeah, totoo. Noong panahon yun, lahat naman ng literatura ay pagtakas. Bakit ka hindi magtatangkang tumakas eh? Ang hirap ng buhay kung haharapin mo. No? Hanggang ngayon, nakikita mo sa ating literatura, karamihan dyan, may literatura pa ng pagtakas eh. Kasi nga, hindi pa natin nalulutas yung mga dati natin gustong lutasin sa ating pagsusulat. Andiyan pa rin sila. Hanggang iyan ay hindi nalulutas, so palagay ko lalong magiging malakas ang panitikan ng paghahanap lamang ng kaligayahan through sa pamamagitan ng literature. Pero hindi naman masama yun, no? Ako wala akong sinasabing masama kung ikaw ay nagsusulat para bigyan ng ligaya ang iyong mga mambabasa. Ang totoo, yan ang layunin ng literature. Yung mga ibang layunin na, inimbento lang yan ng mga ibang taong wala na sigurong maisip kung sila ay magsusulat pa ng bago o luma. Kaya maganda rin magandang layunin yun. Hindi ko rin naman sinasabing ang mag-eksperimento ay masama. So sa dalawang yan na nakahati ang ating panitikan sa mga tawag natin doon, sa mga kinaguluhan natin at doon sa mga eksperimento. Binanggit mo yung pagbibigay ng kaligayahan sa mambabasa.
bilang isang manunulat, lagi mo bang iniisip ang iyong mambabasa? Automatic na yun eh. Hindi ka na uupo rin. Sasabihin sa sarili mo, teka, sino ba ang mambabasa ko ngayon? Lilista ko nga sila. Hindi mo ginagawa yun ng gano'n, no? Kasi pag sumulat ka, alam mo, automatic, meron kang isang tao, o dalawang tao, o isang mundo na binibigyang halaga doon sa pagsulat mo. Na ikaw ay nagsusulat para nila malaman kung ano yung ginagawa mo sa oras na yon. So, kung maaari, minsan, siyempre, susulat ka sa girlfriend mo. Alright. Sa tao sa tao. O sa daigdig ng kahirapan. O sa daigdig ng kagandahan. Yun ang mga binabanggit nating, gusto nating maantig, no, sa ating pagsusulat. Yung proseso mo ba bilang manunulat ay nagkaroon ng pagbabago mula noon na mas bata kang manunulat hanggang ngayon na narito ka na, yung mas matanda na, mas malaki yung oras mo sa pagsulat? May pagbabago ba sa proseso mo? Oo, siyempre. Malaking pagbabago kasi habang ang isang manunulat ay sumusulat, siya ay natututo eh. Pinag-aaralan niya yung ginagawa niya eh. Isang malaking pag-aaral ang pagsulat. So kung buhat ng umpisa hanggang ngayon, ganun ka pa rin sumulat, wala kaya yatang pinag-aralan. Dapat maipapakita mo na may epekto sa iyo ang iyong kabiasnan, ang iyong kapaligiran, ang iyong lengguwahe. Kung susulat ka rin lamang ng isa lang paraan, sa palagay ko hindi masyadong mahalaga yun. Ibig ko sabihin tinitingnan natin kung paano tayo maapektuhan ng wika ng ibang tao, kapaligiran ng ibang tao, kaligayahan ng ibang tao. Para sa ating pagsulat ay mabibigyan din natin ng halaga ang mga bagay na yan sa ating sariling ginagawa. Dahil ginagaya lang naman natin ng daigdig eh. Pagsulat, ginagaya natin as much as possible. Hanggang maaari, ginagaya natin ang daigdig para maging mas malapit sa atin yung daigdig na yon. At para makita natin yung hinahanap natin bagay-bagay. So ang naririnig ko sa iyo ay isang manunulat na hindi malayo sa daigdig, kundi talagang bahagi, no, ng daigdig. Kasi meron tayong, diba, minsan sa madalas may impression ang marami na nasa ivory tower ang isang manunulat. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Kasi isang kamalian din naman yun eh. Maaari mong tawagin na isang writer na nasa ivory tower kung siya ay nagsusulat. Yung ivory tower doon, yun lang naman ang agwat ng mga manunulat sa karaniwang tao. Pag susulat ako, dapat dyan ako sa palengke magsusulat. Ano ay susulat ko? Ang gulo-gulo. So, kaya inimbento nila yung ivory tower. Malayo ka rito, hindi ka naguguluhan. Pero yung sinusulat mo, pwedeng yung sinusulat ng mga manunulat na kasama doon sa mga mahirap. Ang dahil-dahil ganyang example, no? Yung mga anak ng mayayaman na sumusulat tungkol sa kahirapan. Kaya ang literatura, minsan makikita mo yan eh. Yung ano nila, yung tinatawag natin conflict nila. Ano ba talaga yung susulat ko? Yung nasa puso ko, yung nasa kapaligiran ko. Di ba? Nag-aaway yun, naglalaban yun sometimes. Minsan-minsan. Dahil nga, meron tayong ganoong pagkakataong dumarating sa ating buhay na hindi natin makita agad ang kahulugan ng mga bagay-bagay. Paano mo inaalam ang isang paksa na ibig mong isulat? Kasi pag nagsusulat ako, hindi ko iniisip yun eh. Basta tumupo na lang ako, nagsusulat ako para bang meron talaga sa isipan ko na gusto kong isulat. Parang yung lahat ay sumusunod na lang dun sa kakayahan kong sumulat. Kung hindi ko kayang gawin yan ngayon, walang magagawa ko. Uupo ulit ako bukas at so on. So lahat yun nagsusunod-sunod na kung handa ka ng sulatin, yung gusto mong sulatin. Of course, meron din namang tinatawag natin sadyang diretsahang pag-aaral, no? Magre-research ka and so on. Pero hindi ng research natin sa creative writing eh. Ng ibang research natin dyan. Ang research natin, yung research sa puso, yung research sa katauhan ng tao. At yan na, hindi natin makikita sa libro. Except, o liban na lang, doon sa mga librong ganon din kagaya ng ating sinusulat. Halimbawa, nagsusulat ako ng nobela tungkol sa Marcos years. So,
sa ating martial law. Mapag-aaralan ko lamang ay kung paano sumulat yung ibang tao tungkol sa topic na yan. Paano nga kaya ginawa ni A, ni B, and so on, yung kanilang nobela. Yun lang ang mapag-aaralan ko, yun ang aking magiging modelo, di ba? Kung wala yun, wala akong modelo eh. Yung proseso ko, magiging sarili ko na lang pangangapa. Kaya pag nakapaggawa ako ng sarili kong proseso, na hindi ko namang kinuha kahit kanino, bago yung ibibigay ko sa iyo. Kaya nagkakaroon tayo ng bagong literatura. Sinasabi natin original. No, hindi pa nagagawa ng iba. Pero lahat naman yan nasa creative writing din eh. Nasa proseso ng ating pag-isip. No, pag-iisip. Parang sinasabi mo ba, intuitive ang pagsulat? Intuitive at sa akin, sociological. Intuitive dahil nga upo ako, susulat ako. Diba? Wala na akong pakialam sa daigdig dahil parang nakikita ko na yung gusto kong isulat eh. Parang tina-transfer ko na lang sa papel. Sociological dahil nga nadama ko na yung gusto kong damahin doon sa mga characters ko, sa plot ko na gusto kong isulat dito. Nadadama mo lahat yun eh. Pinagsasama mo yan eh. Kaya malaki ang tagumpay ng isang writer na napagsasama yung dalawang yan sa malaking antas. No? Dahil ang tao ay ganyan lang naman ang tao. Sociological ang tao at ang tao ay intuitive. Diba? One or the other. Sabihin siya, huwag ka na mag-isip, gawin mo na. Sociological, darating sa buhay mo, lahat ng tao, ganyan ang mangyayari sa kanila. Ganun lang yun eh. Yung sinulat kong nobela nun, hindi ko alam kung paano ko naisulat yun. Dahil talagang hindi ko naman sinadyang ganito ang gagawin. Pero nangyayari. Kaya nga minsan, dumarating na naman habang nagsusulat ka, musulat ka ng tula, halimbawa, nakikita mo, dumarating yung mga linya mo, wala ka naman pakialam eh. Hindi mo naman iniisip yun eh. Para bang andali. Di ba? Meron naman mga pagkakataon na para namang ang hirap. Walang dumarating kahit gusto mong magsulat. Ganyan, yun ang hiwaga ng pagsulat eh. Hindi mo palaging madidiktahan ang iyong imahinasyon. Buti naman, sinabi mo yan kasi parang ikaw yung laging nagsusulat at merong lumalabas. So meron ding struggle pala pag nagsusulat ka. Ako sa iyo. Kasi naalala ko sir, nung estudyante mo ako, nabanggit mo yata na isa ka dun sa, or may nagbanggit na, isa ka sa mga writer na hindi gaanong nag-i-edit eh. Pagka nandyan na yung trabaho, halos yun na yun. Bihirang-bihira yung ganun, di ba? Paano nangyayari yung editing or yung revision? Kasi isang mahalagang parte yun ng proseso eh. Para sa akin naman, ayoko lang ako ang mag-edit. Bibigay ko sa editor. Yung mga libro ko, may editor siya. Kasi pag in-edit ko yun, parang mahihirapan uli ako. The same process naman, pupunta ako, magsusulat uli ako. Babasahin ko yung naisulat ko na ayoko nun. Masakit sa akin yung uulitin kong basahin, yung naisulat ko na. Totoo yan, no? Kahit ngayon, pag naisulat ko yung poem ko, iwanan ko niya kung may gustong bumasa, o editin mo kung gusto mo. Pero ganyan na yan, kung ipapublish ko, ganyan na yan. Mali o tama. Kasi mahirap sa akin yung mag-ulit. Tama ka, siguro nga. Yung intuition, ando na. Yung talagang unang silakbo ng iyong imahinasyon, ando na. Hindi, kasi pag inedit mo yan, gumagawa ka na naman ng ibang kata. Diba? Kahit isang sulat lang, kahit isang letra lang ang palitan mo dyan, bagong tula na yan. Yung sinasabi ng mga kritiko sa atin, no? Nababago na yan kahit kapiraso lang ang baguhin mo. So, ang sasabi nila, retain this. Panatilihin mo ang kapurihan ng iyong sinulat sa pamamagitan ng hindi pag-aayos nito pag naisulat mo na. Pero paano mo i-reconcile yung necessity, no? Yung sinasabi na bahagi ng buong pagsulat, yung pagbabalik doon sa sinulat at
muling pagsasaayos o paglilinis. Isipin mo lang naman yun eh. Hindi ka naman nagsusulat pag nire-recall mo lahat yun eh. Hindi ka naman nagsusulat eh. Binabalik isip mo lang yun eh. Yun, di ba? Pwede naman tayo mag-isip uli. Di ba? Ibababa ko dyan yung tula. Ayoko nang baguhin yan. Sabi ko. Pero habang nung sinusulat ko ito, naisip ko ang nanay ko, ganito, naisip ko. Ayun, nagbabalik na ako without touching the poem, without changing the poem. Yung mga peripheries ng poem, yung mga katangian ng poems, may isip mo naman yan, apart from the poem, no? Ang hindi mo hinahawakan yung poem mismo. Kanina binanggit mo yung hilig mo sa pagbabasa sa isang panahon na talagang magulo dahil katatapos ng giyera o lumaki ka sa panahon ng digmaan. Sino-sino ba yung mga binasa mo na hanggang ngayon ay malakas pa rin yung kapangyarihan ng salita sa iyo? At sino pa yung ibang mga naka-impluwensya sa iyo na hindi naman manunulat? Mahirap na sagutin yan. Tagal na nun. Kabataan ko pa yan. Nakalimutan ko na yung mga... Pero minsan may dumarating sa akin pangalan, di ba? Brihido Batong Bakal. Siguro hindi mo yan kilala. One of the best writers yan sa Liwayway. Every week na darating ang Liwayway sa amin, Brihido Batong Bakal. And marami sila nun, talagang hinahangaan ko sila. Nalimutan ko na lang ang mga pangalan dahil, Pero ang una mo palang binasa mga Tagalog writer? Tagalog. Kaya dahil kasi yung kapaligiran ko, Tagalog literature nakapaligid sa akin eh. Bulaklak, Liwayway, lahat yan. Kasi hindi kami mayamang pamilya. So hindi kami makabili ng diaryong Ingles or what. Kaya panay Tagalog. Binibili namin mas mura. At saka yung Liwayway noon talagang nakakaaliw naman dahil makapal at maraming istorya. Talagang panay istorya lang ang Liwayway noon. Istorya at nobelang sinerye. Okay. Kaya ang ganda-ganda eh. Yung meron ako isang Liwayway, meron ako isang buwang reading material. Kasi ando na lahat ang gusto ko. Kaya natuto ako ng Tagalog bago ako matuto ng English sa aking pagsusulat. Paano ka natuto ng English? Sa university. Nung pumasok na ako sa universidad, kaya ang kinuha ko, AB English. Yung mga panahon yun, AB English lahat ang kinukuha ng mga estudyante. Walang AB Tagalog or what. Kasi nga, malaki naman ang prejudice sa Tagalog noong panahon yun. Diba? Pumasok na mga Amerikano eh. American time, Tagalog na yan eh. Influence na sa atin yan, yung tinatawag natin colonial mentality. Andiyan na. Kaya lahat gusto namang matuto ng English. So para ma-shortcut yan, aaral sila ng English literature, English language. At nagbabasa sila ng writings ng mga taong ito ang sinusulat. Sila Hemingway, si Faulkner, yan ang mga Theodore Dreiser, yung mga realistic writers ng panahong mga 1940s, 1930s. Sila ang mga tanyag na manunulat noon. Binabasa ko rin sila. Yung mga una kong koleksyon ng libro, mga librong noon, aking kabataan. Kasi yun ang nakapaligid sa akin. Yun ang nakikita kong nabibili ko sa bookshops. So paano, sir, when did you make that decision to write in English? Kasi from Tagalog, di ba? Tagalog ka nagsimula, tapos napunta ka sa English. Paano nangyari yung ganung shift? Hindi naman talagang nangyari, no? Sa akin, naisip ko lang na hindi ako pwede sumulat sa dalawang lengguwahe palagi. Kailangan may isa akong focal language. So naisip ko, dahil nga sa mga pagkakataong yun na sumisikat ang English, ilagay muna sa isang tabi ang Tagalog at magsulat sa English. Pero sabi ko, babalikan ko yan pagkatapos. Ngayon, at this point, binabalikan ko na siya. Mayroon ako libro ngayon ginagawa na Tagalog poetry, gaya na sinabi ko sa iyo. Pero hindi ako magagawa, hindi ka na pwedeng sumulat ng sabay na sabay silang dalawa eh. Magsasuffer ang isa dyan eh. Dahil hindi ka pwedeng mag-serve ng two masters. Sabi nga. Pero sa dalawang wika, saan ka nakakaramdam ng
fulfillment? O pareho? Sa, yung nakakatawa yan, sa Tagalog, fulfilled ako pag ang sinusulat ko tungkol sa damdamin, emotions, pag-ibig. Kaya pag tinignan mo ang mga poems ko sa Tagalog, bihira akong sumulat ng sulat tungkol sa pag-ibig and so on. Mahirap sumulat yan. Pinakamahirap na topic yan. Sa English naman, ang nagugustuhan ko, yung mga philosophical and psychological stories or poetry. No? Dahil yun ang pinag-aralan namin sa college, sa mga literary criticism classes. So, isa, influence ng university, yung isa, influence ng aking bahay. Yun ang nangyari. So, wala silang pag-aaway naman. Wala silang pag-aaway. Kundi, wala lang ako sapat na oras para sa kanilang dalawa ng sabay. Nung may mga ilang tula ka sa Ingles na nasulat nung ikaw ay nandun sa ibang bansa at nag-aaral. Yung binabanggit mo yung Hindi, ang isang sunod. prejudice, di ba? Oo. How did you cope with that attitude of other people from other cultures? Naging ano na lang ako, naging liberal-minded na lang ako. Sabi ko, baka may katwiran sila sa ganyan lang ginagawa. Pero hindi ko sila sinasang-ayunan o nilalabanan. Kasi binibigyan ko sila ng karapatang maging kung ano man sila. No? Tsaka yung mga prejudices na yan, nawawala naman yan eh. Yung mga prejudices namin, mga writers, noong panahon namin, ngayon wala na yun. Colonial mentality, wala na yan. Wala na nagsasalita about colonial mentality. Yung mga Pilipinong mas Amerikano pa kaysa sa Amerikano. Wala na yan ngayon. Di ba? Doon. Topic yan ng everything. Poetry, drama, fiction. Kasi may kanya-kanyang pagkakataon yung mga paksang yan. May kanya-kanya silang paraan para malutas ang suliranin ng ating literatura. So sa mahabang panahon halimbawa ng pagsusulat mo, ano sa palagay mo ang issue ngayon na dapat pagtuunan ng mga manunulat? Binabanggit mo yung pagbibigay ng kalutasan. Saan o sa anong sugat? Pag-usapan ng politics. Hindi yung politics na politika sa election or what. Pero yung politics na tungkol sa kapakanan ng nakararaming tao at sa kabutihan ng nakararaming tao. Yung sinusulat akong mga tula, ewan ko kung makukuha nila yun, no? Na pinapasaringan ko ang mga politician natin dahil nga mga ano sila, magnanakaw. Pero hindi ko sinasabing magnanakaw sila. Alam mo, tula yan, kaya kailangan umisip ka ng parang pagsasabi yun. So yun ang ginagawa ko ngayon. At pinag-uusapan ko yan ng gobyerno. Ano ba dapat gawin ng gobyerno? Pambihira ito sa akin. Parang bagong topic ito sa akin because bihira akong sulat yan ng mga nakaraan. No? Pero naisulat mo yun, sir. Meron ako. Meron ako mga ganyan tula. Iba? Oo, meron ako mga ganyan tula. Pag lumabas yung second book ko, meron ako yan. Yan ang sumusunod na dyan. Nandiyan na yung mga nangyayari sa lipunan natin eh. Yung graft and corruption, yung garbage problem, nandiyan na yun. Na kasi ngayon, makikita naman natin na yan ang kapaligiran natin. Kasi sabi ko nga kanina, ang tula ay ang kapaligiran niya eh. Anong kapaligiran namin, yung kami bata pang manunulat? Yung kalikasan, yung damdamin. Ayun, anong kapaligiran natin? Pollution. No? Basura. Kahirapan. Umiiyak na sila para isulat. Hindi mo na may iwasang hindi sila isulat. Dahil nga, nandyan sila. Yun ang ginagawa ko ngayon. Si Eric Gamalinda, yung mga poems niya noong 2007, meron na siya tungkol sa mga republika. Kung ano nangyayari sa ating republika. At marami pa rin ibang manunulat ang sumulat na dyan.
Dahil yun ang isa ng pagkakataong ang politika ay nakakaapekto sa pag-iisip ng manunulat. Hindi mo ba nararamdaman, halimbawa bilang manunulat, na parang inuulit mo ang iyong sarili? O paano mo iniiwasan ang pag-uulit ng sarili? Tama-tama yan. No? Madalas inuulit ko ang sarili ko eh. Kasi isipin ko, wala na akong maisulat ah. Noong 2013, 2013, nakasulat ako ng 100 poems. Dire-diretso yan, isang taon. Wala akong ginawa kundi sumulat ng poem. Nakasulat ako ng 101 poems. Easy lang, hindi ako nahirapan. Ang sumunod na taon, tinignan ko kung magagawa ko pa uli. 49 poems. Ngayon, pangatlong taon ako ngayon, nasa 28 pa lang ako. So, indikasyon yan na siguro wala na akong maisulat. No? Kailangan mag-isip na ako ng mga bago. Kaya nga pumasok yung politika, yung mga kahirapan and so on. Dahil hindi ko pa naisusulat yung mga bagay na yan nung mga nakaraang kong tula. Yan. Yung mga problema naman ng bayan, hindi ba parang noon hanggang ngayon, parang hindi naman nagbabago? So, Hindi, paano ang dapat maging attitude ng isang writer? Sa ganitong klaseng Nagbabago sila sa intensity. Sa una, hindi sila intense. Hindi sila marugdog. Hindi sila maliyab. Kaya hindi pa natin maramdaman. Pero ngayon, marugdog na, maliyab na, kaya masasaktan ako. Kaya susulat ko na siya. Pareho sila, pero iba ang intensity ng kanilang karubduban. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya kailangan mo nang harapin. So, curious ako, paano mo dinaramdam ang mga bagay sa paligid? Kasi meron ding impression sa'yo na may pagka-anti-social ka as a writer. Di ba? Hindi ka naman mahilig makihalubilo, makipagsosyalan, etc. So, paano nangyayari yung ganong pagdama mo sa iyong paligid? Hindi, sa kalooban mo nangyayari. Hindi ka maniniwala kung sabihin ko siya minsan na naiiyak ako pag nagsusulat ako eh. No? Hindi, personal na yan eh. Hindi ko dapat sabihin yan kahit kanino. No? Pero mayroong mga ganong karugduban, kalakihan ng iyong pakiramdam na minsan nakaka-apekto sa iyong pananaw at pangdamdam ng mga tao at bagay-bagay sa iyong kapaligiran. Minsan nagbabasa ako, naiiyak ako. Nakikita ko yung mga tulang sinusulat nitong mga taong to, napakalapit sa gustong damdamin, no? Hindi ko lang gagawin sa gitna ng lipunan. Diba? Iiyak ako sa sarili ko lang kwarto and so on. Kasi personal yan. No? Yun ang ano ron. Hindi, mali sila rin ako. Social ako in a certain way. I'm very social in the sense that hindi ko nire-reject ang tao. I'm not yet rejected people. I'm not yet a misanthrope. Diba? Misanthrope na. Pag naging misanthrope na ako, yun talagang pupunta na ako para maging hermit. Mag-hermitanyo ka na lang. Dahil yun ang susunod sa'yo. Kasi at this point, maganda pa rin naman mabuhay eh. Mas mahusay pa rin mabuhay kaysa mamatay eh. Sa ganitong panahon, sir, na parang yung, hindi ba, mababa na o tinatabi na ang pagpapahalaga sa humanities, paano mo ito tinitingnan bilang isang writer? Paano magiging relevant ang isang writer sa panahon na parang hindi na ito gaano pinahahalagahan ng lipunan? Magandang bagay yan, no? Talagang napapansin na natin yan. Pero ang writer ay palaging may pagpapahalaga sa humanities. Kasi yan yung nararamdaman niya ng puso niya eh. Nararamdaman niya sa kanyang kapaligiran kung ano yung dapat niyang gawin bilang isang manunulat. So, ginagawa niyang maging malapit sa mga bagay-bagay na magbibigay sa kanyang pagsulat ng kahalagahang makikita ng kanyang mga mambabasa ang kalikasan, ang tao at ang daigdig na mayroong pagkakaisa. Mayroong pagkakaisa at magbibigay ng kaligayahan
kung yung pagkakaisang yun ay makakamit. The humanities, kaya nga humanities ang tawag yan. Human, no? Everything human. No? Humanities. Lahat ng mga bagay-bagay na human, nagbibigay ng ganyang karakteristik sa ating pananaw at kinukulayan ang ating pag-iisip tungkol sa buhay. Kaya meron pa rin tayong, kahit anong sabihin mo, hindi pa rin nagagawa, nawawala ang mga sining. Andiyan pa rin ang mga sining. Alisin na sa kolehiyo. Kahit alisin nila yan, hindi mawawala yan. Alisin nila yung subject, pero hindi nila maalis yung mga taong may sining. Alisin mo lahat alisin mo ang painting, alisin mo yung sculpture, hindi mo maaalit yung painter at sculptor. So, lalabas at lalabas sila. No? Yun lang ang mahirap dyan. Ngayon, kung sinasabi mo kung bakit nagkagano, no? Siguro mali ang pananaw nila tungkol sa humanities. Kasi ang pagtingin natin ngayon sa humanities, parang maiksi ang bagay lang eh. Parang walang katapusang question na walang solusyon. Pero yung humanities, ang pinakamagagandang subject noong medieval times. Remember, no? Medieval times. Times of humanities yan. So, nabuhay sila sa kaalaman ng mga sining at ang kagandahan ng sining sa buhay ng tao. Bakit hindi magawa yung mas higpit, mas marubdob pa kaysa nung dati? Kasi nabago ang ating pananaw sa buhay, sa sosyedad, sa lipunan, na dapat palitan na. Yung mga nangyayari sa K-12 natin, yan ang isang resulta niyan. No? Sa dami ng iyong mga naisulat, meron yung bang akda na talagang pinakamahalaga sa iyo, ito yung turing ng pinakamahalaga sa iyo. Isang tabi na yung iba, pero ito yung pinakamahalaga sa iyo. Kung titignan natin talagang kailangan isang tabi yung iba, no? Yung archipelago, yung epic ko, yun ang pinakamahalaga sa akin. Dahil talagang inisip ko yun eh. Lahat ng prosesong sinasabi mo kanina, pumasok doon eh. Hanggang matapos ko. At nung matapos yun, parang nagtagumpay ako sa sarili ko. No? Tagumpay ako. Nagawa ko yung gusto kong gawin. Ngayon, kung gagawin ko uli yan, hindi ko na yung magagawa. May iba na ang mga circumstances eh. May iba na yung mga pagkakataon. No? Kaya sa palagay ko, nagawa ko yan dahil andun yung mga pagkakataong dapat ko siyang gawin. Tulad ng? Tulad ng meron akong tempo. Meron akong time. Diba? 30 years ko yung sinulat eh. 30 years na pabanjing-banjing lang. No? Hindi pa ma-seryosong pagsusulat yun. Pero dahil bata ba ako, no, it was 30 years. No? Yun, hindi ko kailangan ng pera. Kahit mahirap kami, hindi ko kailangan kumita ng perang malaki. So yung time ko, hindi pa rin nasisira. Mga ganon. Yung mga pagkakataong makikita mo ang kahalagahan ng ibang bagay sa buhay mo. Hindi lamang pera o kaibigan na magbibigay ng tamang solusyon sa mga problema mo sa panitikan. Ako nagugulat minsan paano ko natapos yun eh. Talaga, dahil titignan ko, parang hindi akin to eh. Parang hindi ako sumulat nito ah. So, mga ilang taong ka nung nasulat na yan? From beginning yan, from since 1970s. 70 hanggang 18, 19, from 1970, 30 years or so. Pero binanggit mo rin sa isang workshop na alala ko na mahalaga sa writer ang pera. Napakahalaga. Pero at certain point, hindi pa masyadong mahalaga. Na ibig kong sabihin. Pag bata ka pa, hindi pa masyadong mahalaga ang pera eh. Kasi marami kang magagawang paraan para kumita ng mabilisan eh. Anong mabilisan? Halimbawa, nung ako'y bata pa, gumagawa ako ng mga thesis.
Ay, umaman ako sa thesis writing. Marami dyan mga tao hindi makakapagyabang sa akin. Ay, PhD mo, sinulat ko yan. Ganun. Ngayon, kanina lang, may nagtatanong sa akin kung musulat daw ako. Sabi, hindi na. Pinagdaanan ko na yun, tama na. Kung mga ganon. O yung editorial writing. Writing news for newspapers. Mga ganon. Susuplementohan mo yung sarili mong earnings. Bago yung pagtuturo, nagtrabaho ka, may iba ka pa bang trabaho? Oo. Ano yung ginawa mo Hindi. kasabay sa pagsulat? Yung sa gobyerno, nagtrabaho ko sa gobyerno, Philippine Center for Presidential Center for Special Studies. Yun ang pangalan ng center. Si Adrian Cristobal ang in charge. Parang think tank ng gobyerno, ng martial law. Lahat ng writers, andyan. Wala ka pa niyan, hindi ka pa yata nagsusulat, bata ka pa nun. Lahat ng writers, lahat ng writers na walang trabaho, kinukuha ni Adrian Cristobal. Yun ang naging tulong niya sa amin para sumali. Nagsusulat kami, nagre-research. Kung may ipapagawa ang presidente, ginagawa namin in terms of writing. Ito was a writing arm ng gobyerno. Mahusay mo kasama ko roon. Controversial yung time na yan ng pakikilahok ng mga manunulat sa mga gawain kaugnay ng gobyerno na sa ilalim ng di ba, ng rehimeng Marcos. Paano mo binabalikan yung panahon na yon na nagkaroon ka din ng partisipasyon dito sa panahong ito na tinitingnan naman ng ibang henerasyon na parang isang, di ba, madilim na yugto sa mga manunulat at alagad ng sine. Isang bagay ng commitment yan eh. Tawag natin sa mga writers noon, committed writers or not committed writers. They're committed to the cause of the country. You fight for the country. You're committed to somebody else's cause or some other cause. Mabibigyan katwiran mo yung ginawa mo noon kung meron kang malinaw na pagsisiyasat sa ano yung ginagawa mo. Sa amin naman sa gobyerno, wala naman kami ginagawa na masama eh. Sumusulat lang kami. Nag-research kami. Hindi ko sumasali sa mga sa mga sikreto nila and so on. Even though some were kasali. Ganon. So depende sa laki ng iyong pagsama doon sa bagay na yon, ganun din ang magiging resulta sa iyong pag-iisip tungkol sa bagay na yon. So, ako wala akong naramdamang masama. Wala kang guilt or regret na in fact, na-fired pa nga kami. Pinag-resign kami. We were defending Ninoy. Yung bang ganon. At never consciously did I try to make use of my position there. Malaki yung position ko sa PCSS noon. I was a director of publications, not special studies, like special projects. Minsan may mga nagpapadala sa bahay ng mga regalo dito. Pinapabalik ko. Hindi ko kailangan yan. Narinig nila birthday ko. Padala. Alam mo na sa gobyerno, ganun, di ba? Very common yun. Ayaw ng asawa ko, galit na galit. Sorry yan. Mga ganun. So, na-forma ang aking pag-iisip sa bagay na yan dahil sa attitude ko, sa attitude ng mga taong nasa paligid ko. So, kung meron kang matibay na dahilan kung bakit ka magiging committed sa isang bagay, palagay ko hindi masamang maging committed ka ron. Kailan mo sasabihin sa sarili na hanggang dito yung commitment na ito at hindi ko ibibenta yung kaluluwa ko? Ayun. Kung yun dumaan na sa puntong magbebentahan na kayo, hindi mo na dapat tuloy pa yan dyan. No? Yun lang naman yung moral angle eh. Moral angle yan eh. Kung pipilitin kang gawin itong bagay na ito na hindi mo gusto, hinto ka na. No?
Kami, huminto na kami noon nung nakita namin yung pinatay si Ninoy. Binaril, di ba? Pinatay nila si Ninoy. Gumawa kami ng poems for Ninoy. Yun ang sabi na, ito na, this is the end. This is the last. Bakit pa niya kailangan patayin? Hindi naman kailangan. Yun ang nangyari sa amin. Mula doon, paano ka nagturo? Wala doon, wala akong trabaho for quite some time. Dahil ayoko na nga magbalik sa pagtuturo dahil ang baba ng sweldo sa Lasal noon eh. Kaya ako umalis sa Lasal, nag-leave ako dahil mababa ang sweldo ko. Dahil panahon ng mababa ang sweldo yan, ng martial law, mababa ng sweldo natin yan. Mababa talaga. Ang dahil walang trabaho and so on. Nag-consultancy ako sa San Miguel, nagkaibigan ako ron. Tapos, hindi naman nagtagal yun dahil nakausap ko yung isang tagalasan noon. Sabi, iba na ang sweldo rito. Malaki na. Tinignan ko, malaki nga. Dahil nakapag-negotiate pala sila sa mga administration, faculty members, ng magandang paraan para palaging umi-improve ang aming sweldo. Kaya bumalik ako sa Lasal. Mga 1980s yan. 1980s. Right after the Yellow Revolution. Yun, isa ko pang involvement nun. Yung Yellow Revolution. Since wala akong trabaho, sumasama kami ng asawa ko sa Yellow Revolution natin nun. Hindi ka ba nasangkot sa revolusyon talaga na armado? Hindi ako Bakit? Ayoko ng armadong revolution eh. Hindi ako, kita mong katawan ko, payat-payat ka. Hindi ako cut out for that. Hindi ako athletic type. Hindi ako pag-iisip. Dalawa lang naman bagay yan pagka nasa revolution ka eh. Ikaw ang nag-iisip o ikaw ang gumagawa ng iniisip ng ibang tao, di ba? Kung wala kang kakayahang makipaghamak doon ng hand-to-hand, mag-isip ka naman. Tulungan mo sila. Pero even that, hindi dumating sa buhay ko. Dahil involved nga ako sa writing. Sa writing ko lang inilabas yun. Yan ang aking involvement. Pero pagkatapos ba nun, wala ka naramdaman na halimbawa na persecution bilang isang writer? Meron. Yung panahon ni Marcos, paano? Meron. Yung mga iniwanan kong tao sa CSS, inisip nilang marami akong hindi ginawang tama, kaya ako umalis. Kailangan i-explain ko sa kanila yun. Isa pang issue nun eh, pinagre-reimburse ako ng isang expenditure for one of the magazines that we put out, yung Jose Magazine. Ewan ko, if you remember, Jose Magazine. Sabi ko, bakit ako hihingan nyo ng pera? Hindi naman ako manager dyan. I was just an editor. So I wrote them. Hindi na nila ako pinansin after that. Yung mga ganon, they can sometimes make you agitated with little things. Sila Pete Lacaba, andun niya sa amin. Andun niya sa aming grupo kasi mga walang trabaho kami at binibigyan kami ng pagkakataon ni Adrian Cristobal na kumita kahit wala kaming ginagawa. Paano mo tinitingnan ang pagtuturo at ang pagsulat? Nakakatulong ba yung pagtuturo sa pagsusulat mo o malaking kumbaga bagahe sa iyo? Nakakatulong sa akin. Malaki itinulong ng pagtuturo ng literature sa aking pagsulat. Na kasi nabibigyang halaga yung mga pinag-aaralan namin sa aking mga ginagawang tula. At nakakapaghanda ako sa isang bagay dahil sa ako'y nakakabasa ng mga aklat na para doon sa ginagawa ko yun. Halimbawa, nung nagbabasa ako ginagawa ko yung epic ko, no? Yung Archipelago, ilang libro ng
history ang binasa ko. Several books. So, talagang conscious yun. Ano ibig ko sabihin? Itong mga librong ito, yung mga librong itinuturo namin sa eskwela, tinuturo natin sa eskwela. History books, psychology books, and so on, na publish sa Philippines. So nakatulong sa akin ng malaki yun. Buhat doon sa ginagawa ni Rizal. Iba yung mga writings ni Rizal, binasa ko lahat yan. So nakakatulong yun. Hindi maaaring hindi makatulong unless na hindi ka marunong magsulat. May makikita ka palaging advantage yan. Yung history ba na-enjoy mo as a writer? Binabanggit mo kasi yung pagsasaliksik, di ba? Pagbabasa. I love history and philosophy. Kung hindi ako nag-literature, siguro history ako o philosophy ang kinuha ko. Dahil magandang mag-isip ng mga bagay na gano'n. Philosophical or historical. Marami kang makikita ang ibang-iba. Para sa mga bagong henerasyon ng manunulat, ano sa palagay mo yung dapat na malaman nila sa isang panahon ng kasaysayan ng bansa natin? Marami silang dapat malaman. Pero ang isa nilang dapat itanong paano ito nangyayari? Bakit ito nangyayari? Whether yung nangyayari ay maganda o hindi, dapat alam mo ang reason. Kasi history is repeating itself. History repeats itself. So kung alam mo yung reason kung bakit ganito ka yun, ma-avoid mo yung opposite niyan sa susunod na mga darating na taon. At buputi ang buhay mo. May iwasan mo yung dapat mong iwasan. Yun lang naman ang value ng kasabihang yan. History repeats itself. No? How to stop history from repeating itself. Yun ang ating problema. Dun sa mga tula mo, merong mga tula na tumutukoy ka pabalik doon sa sarili, di ba? Cirilo, yung ganyan. Bakit mo yung ginawa? Yung nagiging parte ikaw o yung identity mo ng iyong mga tula. Yan ay isang example ng aking philosophical poems. Pag nag-iisip ka naman ng malalim tungkol sa sarili mo, minsan yan, napupunta ka na sa kaluluwa, napupunta ka na sa konsyensya, at kinakausap mo na yung sarili mo. No? Lahat ng mga gumagawa, may ginawa ka ng ganyan tula, kinakausap mo sa sarili mo pang malaman kung bakit sa isang pagkakataon, ganun ang nangyayari. Pero yung gamit ng salita ay ng pangalan. Oo. Kasi sa iyo yan lang yata, tsaka kay Rio ko yun. Yung akin how hard I have made life for you, si Rilo. Yan ang poem ko. Well, nagkataong nakita ko magandang banggitin ng pangalan ko. Dahil kinakausap ko naman ang sarili ko. Diba? So, maganda yung pangalan. So, para ma-identify nila na dalawang tao ang nag-uusap dito. Si Cirilo at yung hindi si Cirilo. Kung sino man yun. Yun ang hahanapin nila sa tula. Yung bang Cirilo na Makata ay iba sa Cirilo na pribadong tao? O pareho? Pareho. Pareho lang sila. Ganon-ganon. Ganon-ganon sila. Ang kanilang hilig ay pareho. Hindi ba may mga ibang tao dyan pag hindi na nasa private moments magugulat ka, ibang-iba ng pag-aarte, no? Ako hindi ganon. Kung ano ako ngayon, ganyan din ako pag ako'y tatawagin mo Makata. Walang pagbabago. At wala kang apologies kung ano man yung kahinaan mo bilang isang Makata o bilang isang tao? Oo, wala akong apologies. Bakit ako mag-a-apologize? Yun ang nangyari sa pagsulat ko. Pasensya na lang kayo kung nababasa niyo yung hindi niyo nagugustuhan. Pero, But a writer should never be apologetic. Never should be apologetic. Iyan ka eh.
Bakit mo bibigyan ng pangangatwiranan ang iyong sarili? Salamat ka, meron ka pang sarili. No, yun ang sinasabi ko. Pero how does the writer come to terms with himself? Kasi 'di ba, pagka inaalam mo ang sarili mo, may mga bagay na hindi mo magugustuhan, mahirap tanggapin, etc. Pero ikaw bilang manunulat at bilang individual, paano nangyari yan sa'yo? Na yung, hindi ko nakikita yung fragmented na sarili, kundi yung buo. Paano nangyari yun? Ayun nga, dahil sa akin, walang diferensya yung dalawang yon. Parang nagseseg sila to each other, no? Parang wala, di ba? Halimbawa, kung ano ako ngayon, ganun din ako mamaya-maya, no? Kung manalo ako ng 1 million pesos sa loto, you will see me jumping up and down. In fact, I may not even mind it. No, ganun ako. Iba yan, magtatatalon-talon na. Parang sa akin, ganyan ang buhay eh. Dire-diretso. Dire-diretso sa mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo. Meron ka pang gustong gawin as a writer? Oo nga, itong mga ginagawa kong sulat, 3 libro ito. Pagkatapos niyan, ewan ko. Yung novel ko, hindi ko pa natatapos yung pangalawa eh. Kasi writer ka, yung pa isang ano. Yung writer needs to write. Kahit na pangit na yung susulatin mo, sumulat ka pa rin dahil nga writer ka eh. Yan ang ikinabubuhay mo eh. Wow. Pero hindi ka ba natatakot na bilang manunulat, katulad ng pinanggit natin kanina, parang baka wala na ako maisulat o ulitin ko yung sarili ko. May takot ka pa ba as a person? Well, meron naman. Kasi nga, ang pinupuntahan mo dyan, yun ang hindi mo alam eh. Kinabukasan na yun eh. Sa kinabukasan, anong susulatin ko? Hindi ko alam. Natatakot ako, baka yung sulatin ko pangit. Diba? Kung pag-uusapan yung nakaraan, kontento na ako sa nakaraan. Pero yung kinabukasan ang susulat ko, hindi ko pa alam yan. Yun ang fear ng mga writers. No? Kaya palaging sinasabi nila, you have to write. Dahil pag sulat ka ng sulat, madidiscover mo palagi yung kabutihan ng iyong pagsulat. Sa mga kritiko mo, meron ka bang pinangilagan o pinakinggan? Wala. Hindi ako naniniwala sa critics eh. Kasi sa atin, paminsan-minsan, di ba? ako nagkikriticize eh. Yes. Sabi ko, yung seryosohin yun. Kasi sa ating bansa, hindi ba buhay ang criticism. Liban sa ibang bansa, sa Amerika, they have schools of criticism. Sa atin walang schools of criticism eh. Kung meron man, borrowed eh, and artificial. Kaya, ibang attitude ng ating mga critics. No? Pine-personal nila ang criticism. Si Ricardo Demetilio, isang araw, nabasa niya yung criticism ng kanyang libro ng poetry. Pinuntahan niya yung gumawa ng criticism early the next day at sinampal niya nung dyaryo lumabas yung kanyang criticism. Hindi nila makuha yung kaibahan ng criticism sa katauhan ng critic. Kasi ganyan pa tayo sa ngayong pagkakat. In fact, alam mo yan, nagbibigay ako ng mga natawag natin doon, ng mga blurbs, mga books na yun. So, kung talagang true critic na tayo ngayon, dapat natin masabi kahit yung mali. Pero sino sa atin na nagsasabi ng kamalian ng isang writer sa blurbs na sinusulat natin? Wala, dahil gusto natin maging mabait. Diba? Bait, ito lang ang libro nito, baka mamaya hindi natin sumulat ulit. Tapos pupulaan ko pa, kawawa naman. Yun ang ano natin. Criticism of awa. Yan ang ano natin. We do not make or unmake in that sense. No. We are always kind. Filipino eh. Asian spirit. So, ang sinasabi mo, hindi kailangan ang kritisismo? Kailangan, pero hindi yung nakikita natin ngayon. Kailangan. Para mauunlad ang literature.
Pero ang gawa natin, hindi yung tamang gawa. Yun nga, palaging accommodation. Palaging awa. No? Hindi ko masasabi sa mukha ng isang makata, hoy, huminto ka na sumulat, wala kang pag-asa. Imagine mo yung, sabihin mo yung kahit totoo, no? Hindi mo masasabi yun. Parang masama yun. So, ganun ang criticism natin. We hold back. We hold back on our ammunitions of criticism. Kasi naaawa tayo. Para sa mga kabataan na nangangarap magsulat, ano yung gusto mong ipahatid sa kanila? Yun nga, yung mga nabanggit kong importanteng bagay kanina, na sumulat sila ng sumulat para hindi sila mawala ng pag-asang makakasulat sila ng isang makabuluhang bagay. Write and write and write. No? Read and read and read. Yan naman ang traditional na sinasabi ko kahit saan eh. Kasi yan ang foundation ng ating traditional literary experiences. Kung susulat ka ng susulat, madidiscover ka. Kung mahusay ka, paano madidiscover ka? Pag sumusulat ka. Mahusay ka, hindi ka naman sumusulat, paano ka madidiscover? Di ba? Yun ang kagandahan nun. Siguro ngayon, o bukas, o many years from now, pero makikita ka pa rin na mahusay na manunulat pag ikaw ay sumusulat. Para sa mga katulad namin na hindi lang masyadong batang manunulat, bakit pa kami magsusulat? Para punuan yung iiwanang espasyo ng mga kagaya namin. Kailangan literature, kailangan umaandar yan eh. Kung lahat tayo hindi nasusulat, wala na yung literature. But yung generation of writers, they fill in the gaps left by each other. Ang ganda nun eh. Kaya criticism tells you what those gaps are at kung ano nangyayari diyan. Ganda-ganda kung makakagawa tayo ng criticism natin sa atin. Fill upan mo yung world na yun. World na iiba na dahil nawawala na yung mahusay, iba na yung lumalabas, nawawala na yung lumalabas, and so on. Ano yung isang bagay na hindi na mo dapat siguro pakawalan bilang manunulat? Ano man yung henerasyon ng mga manunulat, ano yung dapat na mag-uugnay sa atin ng mga manunulat ng iba't ibang panahon? Sa akin, pag-ibig sa wika, pagmamahal sa wika, dahil ang nag-uugnay sa mga manunulat ay wika. Kung hindi mo re-respetuhin ang wika, wala na ang ating literatura. Whatever, kahit anong wika yung sinasabi mo, mahalin mo. Dahil yan lang ang yung ginagamit sa paggawa ng literatura. Tapos hindi mo pa mamahalin, wala na, ikaw na nagkukontribute sa pagbagsak ng literatura ninyo. Yung magandang palakihin yun eh, magandang palakihin yung bagay na yan eh. Ang gawa yan ng mga critics, dapat sinusulat na nila yan ngayon. No, yung mga bagay-bagay na ganyan. Hindi lang mag-criticize ng poetry, at mag-iisip, philosophical, para mabigyan ng bagong pananaw ang mga lumang pananaw. Naiisip ko nga, lahat tayo ay tayo ay nakaugnay sa wika o wika ang nag-uugnay sa atin. Pero kung minsan, di ba ang wika, sa halip na katotohanan, kasi yung mali niya ang pwedeng ilabas. Oo, hindi na kasalanan ng wika yun. Kasalanan na yun yung mga gumagamit ng wika. Wika mismo is neutral. Hindi yan tama o mali. Depende sa paggamit mo niyan. No? Mali o tama. Yun lang naman eh. Kaya walang nagsasabing Tagalog is bad. English is bad. But Tagalog users are bad. English users are bad. Ganon.
So, in the end talagang wika eh. Wikang mananaig dyan. Imagine mo kung lahat ng wika sa iyong bansa ay alam mo, napakagandang bagay nun. At para sa mamamayang Filipino, sa mga estudyante, mga guro, ano yung nais mong ipahayag sa kanila bilang pambansang alagad ng sining? Paano natin pahahalagahan ang panitikan at ang mga manunulat ng ating bansa? Nabanggit ko na ito kanina. Well, mahalin ang ating sariling literatura. Yan ang unang-una sa akin para sa mga guro, sa mga estudyante. Nakikita ko sa kanila, hindi pa nila mahal na mahal ang kanilang literatura. Kulang pa sila sa pagbasa ng ating mga literatura. Mas gusto pa nila minsan yung mga literatura ng ibang bansa isa sa kanilang sariling literatura. Nakakaawa, no? Dapat alam na natin lahat ang nangyayari sa ating literatura. Pero pag tinatanong mo sila, hindi nila alam yun. No? Pero alam nila yung mga twilight literature, alam nila yung mga literatura na dinadala sa atin mula sa ibang bansa. No? Hindi ko sinasabing huwag niyong basahin yan, but basahin yung mas lalo ang inyong sariling literatura. Halimbawa, nakikita ko yung comment ko sa National Bookstore. Nagdadala sila rito ng mga writers from the States. Kala mo ba, karamihan naman sa mga writers dyan, so and so lang yan eh. Hindi man yung the great writer. Why can they not do it for our own writers? Dahil dyan mahuhusay na writers dyan sa mga yan. Eh hindi, pera ang iniisip nila palagi. Nagastos sila na mas malaki. So, hindi sila seryosong masyado. Hindi sila seryoso. May mga writers groups katulad ng Union ng mga manunulat ng Pilipinas at iba, maraming mga grupo ng mga manunulat. Ano ang dapat na maging cause ng mga grupong ito para sa kalagayan ng mga manunulat ng bansa? Yun din, kasasabi ko lang, pagpapaunlad ng ating panitikan at paggabay at pagtulong sa mga manunulat. Yun lang. Kung magagawa natin yun, ang laking pag-unlad niyan sa ating literatura. Maraming writers, maraming libro, maraming babasa ng ating mga ginagawang literature. Wala pa rin sa atin yun eh, kaya nahihirapan tayo. Yun ang dasal mo para sa mga writers na merong kanyang organisasyon. Sana magawa nila yun. At magagawa yun. Depende lang sa magpapatakbo ng organisasyon. Eh. Pero sa tingin ko, hirap na hirap ang mga Pilipino pagka literary organization na ang concerned. Eh. Tingnan mo yung UMPIL. Bago UMPIL, Philippine Writers Union. Philippine Writers Union, ako ang head noon. Sa amin yan ni Adrian. Si Adrian ang boss, ako ang managing director. Nung mag-away kami ni Adrian, si Rio ang pinalit. Kaya pinalitan ni Rio, yun namang UMPIL. At yan ang dalawang malalaking kongreso na manunulat sa ating bansa. Tsaka ngayon, yung mga iba-iba pa dyan. May PLAC, mayroon pang yung paksa, so many. Kung magagawa nila yun, ang lakas yan. Pero hirap nga eh, marami pa rin tayong problemang hindi ko malaman kung bakit ningas kugo na rin ba. Hirap. Maraming salamat, Dr. Cirilo Bautista, pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Salamat din. Addressed to himself. How hard I have made life for you, Cirilo, who wrestle with words to free my mind. Your various battles you do not know poise at me the same buckle, the same wind,
that eagles in anger hotly ride on. Yet like buckles, you never break, though blind at times you pine and pine for beauty gone. Ah, never take the same courage, mon ami. Wisdom and the past are never one. But learn to distrust language that we, in constant dreams, deem the only fact. Kill it in seduction or heraldry, so eagle-like you may invent your act. Then think you walk in a world of thrall, where beauty walks too, but does not look back, crossing the foggy fjords of the skull.